Guys, meron ako i-share sa inyo about my Metro Bank new account 'no, kasi nag-open ako last Friday at ngayon ko lang siya share sa inyo. Baka makatulong kasi sa inyo or baka ma-enlighten niyo rin ako. Kasi ito na nga 'no, medyo natuwa lang kasi ako sa part na pwede pala tayong magkaroon ng instant credit card sa Metro Bank upon opening a new account. Kasi ako mismo guys, na-offeran nila ako. Well, anyways 'no, very very quick lang din naman itong video na ito. Hindi ko siya masyadong papahabain. Mag-share lang talaga ako sa inyo ng experiences at wala na rin masyadong edit to guys 'no. Magiging raw video lang ito talaga. Well, ito na nga yung kwento natin 'no. So anyways 'no, dahil wala pa akong account sa Metro Bank po 'no, nag-decide ako this year na mag-open po. So meron na akong bank sa other banks po. Pero kasi mas gusto ko yung mas extra secured yung aking savings account kasi ang goal ko lang talaga, hindi ko siya gagalawin. Save lang ako ng save kasi may mga bank accounts ako na ginagalaw ko talaga, nagsi-save ako pero wini-withdraw ko rin or ginagamit ko as bills payment, which is I find it na hindi siya secure pag gano'n kasi nalilink natin yung ating bank accounts doon. Kaya naisip ko nga na mag-create or mag-open ng new account nga with Metro Bank kasi balita ko dito mas okay daw yung security ni Metro Bank so far when it comes to savings, no? Well, before I start, disclaimer lang po muna tayo. This video is not sponsored and this is just based on my personal experience para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying. So, ang plan ko lang talaga, mag-open ako ng savings account ng ATM lang, no? But, napunta tayo sa passbook. Well, alam niyo ba, first time ko sa buong buhay ko na magkaroon ng passbook talaga kasi usually, lahat ng mga savings account ko sa banks talaga, ATM lang talaga yon kasi ang gusto ko nga, yung meron akong physical card na I can withdraw, I can deposit, I can transfer, I can withdraw agad-agad kapag kailangan ko. Ganun lang naman yung gusto kong mangyari, no? Para convenience siya sa akin. Whereas, nabudol tayo ng teller doon, which is in-explain niya naman na mas okay yung passbook kasi mas secure daw or mas safe daw siya. And for me naman kasi napaisip na ko na ang goal ko lang naman is savings account talaga na medyo secured. Ang alam ko kasi sa passbook, no, yung kapag nag-withdraw ka, pupunta ka manually sa bank mismo at mag-withdraw ka dahil naka-passbook ka. Medyo secure nga siya kasi hindi siya online transaction or what. Mas safe siya at mas na-update din natin, 'di ba? Mas safe siya na form pero wala na rin kasing safe ngayon, no, kahit anong gawin natin. But anyways, mas okay pa rin naman na may extra security pa din yung mga accounts natin lalo sa mga banks kasi kaperahan to, pinaghirapan natin to. Well, sabi ko sa inyo, nabudol nga ako ng teller po doon kasi in-explain niya naman po sa akin na si Metro Bank passbook daw po, pwede ko pa din daw po ma-view yung aking account, makapag-cash transfer pa rin daw po ako or makapag-deposit, I think, no, through their online banking app. I-enroll ko lang daw yung aking account doon. Ang pinagkaiba lang talaga, wala akong physical card like yung ATM card na pwede nating i-withdraw agad-agad ngayon. Pwede akong mag-online transfer or cash transfers from other accounts, pero yung ATM na ano talaga, yung sinasalpak talaga natin sa machine para makapag hindi po. So, to withdraw my cash talaga, kung gusto ko na malakihang withdraw or talagang gusto ko siya i-withdraw, punta talaga ako sa bank kasi naka-passbook ako. Well, anyways pala, sa mga nagtatanong, no, ang pinaka-maintaining balance pala to create a new account sa Metro Bank, kapag ATM savings po siya is 2,000 pesos. Whereas, itong si passbook po, medyo malaki siya. 10,000 po yung kanyang maintaining balance. At ito na nga, no, yung exciting part. Ang chika sa akin ng teller po doon, dagdagan ko lang daw ng 5K, yung 10K, to make it 15,000 na daw yung magiging savings ko dito. At magkakaroon daw ako ng instant approval po of credit card nila. Agad-agad, meron akong credit card kapag daw 15,000 pesos daw yung first deposit ko dito. Yun na din yung magiging maintaining balance ko. Ang laki na, di ba? 15,000. Meron na agad akong credit card sa kanila. Agad-agad yon, instant yung approval niya. Ganon yung offer nila sa akin. Well, ako naman, napapaisip ako, why not magkaroon ako ng credit card? Kasi alam nyo, may credit card na dumadating dito pero hindi ko ina-activate. So, hindi siya ginagamit or hindi siya nagagamit kasi hindi siya na-activate. Hindi pa kasi ako ready sa mga ganong marami na akong kautangan online sa mga digital banks or sa mga online loan apps or loan services. Ayoko nang dagdagan kasi kapag credit card, diba, matitempt ka talaga na magkaskas dyan or mangutang dyan. Pero, gusto ko rin sana. Matry ko nga. Kaya lang, na-disappoint lang ako kasi sabi ng teller sa akin, ang maximum credit limit daw nung instant approval po na credit card po na iyon is 15,000. 15 ha, 15,000. So, 15,000 lang. Sabi ko, ang liit naman pala. Akala ko naman, ang laki ng offer sa akin, no? Kasi instant approval nga. Sabi ng teller, kung magkano daw din-deposit ko, yun din yung credit limit. Pero sabi niya, tumataas daw talaga, guaranteed naman daw na tumataas daw talaga yon in the long run. So, magsisimula talaga tayo as first timer po na ma-offeran ng ganong halaga, 15,000. Actually, malaki na ito sa iba. Pero kapag usapan kasing credit card, malalakihan talaga yung offer dyan. Sabi ko, hindi ko pa naman talaga din kailangan. And then yun nga, yung i-deposit ko sa
passbook 10,000 lang din talaga. So, sayang din kung mag-a-add ako ng 5,000. Nanghihinayang pa ako no'n kasi nga, ang kapalit naman no'n is magkakaroon ako ng credit card. Which is sabi ko, baka nga ma-tempt lang ako na mangutang. So, wag na. Nag-decide ako na hindi na lang. Well, anyways, no, tinanong ko din pala if may annual fee kahit 15,000 pesos lang yung credit limit sa credit card po nila. Sabi ng teller sa akin, na-waive na yon kapag frequent user daw tayo ng credit card, di ba? Kailangan mangutang tayo ng mangutang. Utang is life pa din, parang ganon, para ma-waive natin yung annual fee. Kasi alam niyo naman, sa credit card talaga may annual fee yan. So, waivable nga lang, depende din sa spending habit. So, ganon siya. Sabi ko, ang galing lang, no? Ang galing lang din ng strategy ni Metro Bank, no? Kasi upon opening a new account, so bubudulin ka nila na mag-passbook na lang, and then kapag nag-passbook ka, bubudulin ka naman na dagdagan mo ng 5K para magkaroon tayo ng instant credit card offer. Well, maganda din naman siya somehow, no? Kasi may mga tao na talagang ginagrab ito. Kasi itong maintaining balance natin sa passbook, hindi natin siya mawi-withdraw kasi nga maintaining balance siya. So, to have the choice pa din na meron pa rin tayong extra, so gagamitin natin si credit card, di ba, na may 15,000 pesos na credit limit. So, di ba, pera mo, uutangin mo din. Tapos, babayaran mo din yung pera mo. Well, to make the story short, hindi ko inavail. Chinika-chika lang ako doon ng teller at gusto ko lang din i-share sa inyo para din may idea kayo na upon opening the new account po, no, kapag nagpapa-open tayo ng new account sa Metro Bank, meron po silang ganitong feature. At least may idea na rin kayo in times na bet nyo mag-open dito. Well, hindi ko pala na-share sa inyo yung requirements upon opening a new account. So, ako sa katulad ko, no, so ID lang yung hiningi nila, basta yung valid, and primary ID yung pinaka-patok na patok talaga na ID dito. Yung mga primary sa ID, like driver's license, passport, national ID, UMID, SSID, and etc. Kahit isa lang doon, basta may address, mahalaga sa kanila yung may address na ID and valid of course, no? And then, yung proof of income, kailangan po nila yun. Any proof of income, kahit ikaw ay self-employed or kahit hindi registered yung business mo, basta meron kang proof of income. Like if ever ikaw ay online seller, so yung page ng Facebook mo or ng TikTok mo or kahit anong platform mo sa social media, i-print mo yan. Yun yung pinaka-proof mo na you are doing a business, may business ka. Well, dala na rin kayo ng proof of billing in case na hanapin. Pero ako hindi naman hinanap. Ang hinanap lang sa akin yung aking proof of income lang. At saka yung pages ko lang as a content creator. Yun lang din yun. So that's it, no? Hindi ko na siya papahabain. Chinika ko lang talaga sa inyong experiences ko kasi medyo kahit papaano, baka makatulong nga sa inyo. Well, anyways, no? Sa mga napadaan lang sa channel ko, nagre-review pala tayo ng different loan apps or loan services, financings, insurance, and etc. So kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, you can consider subscribing at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po, please comment down below po kung katanungan kayo regarding Metro Bank account opening, no? Malay nyo, masagot ko based on my personal experience. So yun lamang po, thank you for watching this video. See you on my next video. Bye!